Higit po 21 oras na ho itong prosesyon na ito. Nagsimula po alas 7:45 sa Quirino Grandstand sa unang hirit at baka magtapos din po ito ngayon sa unang hirit. Ayan ho, at sobrang bagal ho dahil kagabi sa saksi, may balita tayo nais ng i-shortcut itong prosesyon na ito, pero talagang hinarang po ng mga deboto at ibinalik doon sa ruta na mas malayo pa rin po ang inikot papunta sa simbahan ng Quiapo. So hanggang sa ngayon po ay nakikita nyo naman, ngayon po parang hindi umuusad Napatuloy pa rin po at parang hindi napuyat itong ating mga deboto sa pag-akyat at paghimas sa naturang puon, pero latan-lata na rin po at siguro hindi pa rin kumakain itong mga debotong ito. Okay, mamaya babalikan po natin yan, yung pagpasok na po ng puon matapos ang may 21 oras na prosesyon. At yung po ang paksang tatalakayin ngayon, narito na po si Maring Winnie Monsod kasama si Collie Season. Umabot po sa puntong kailangang i-jam na ang signal ng mga cellphone sa dadaanan ng itim na Nazareno ang umunay banta ng terorismo sa Metro Manila. Pero gaano nga ba kaseryoso ang bantang ito? Yan naman po ang pag-uusapan natin kasama si Professor Winnie Monsod. Good morning, Tita Winnie. Good morning, Connie. Good morning, mga kapuso. Alam niyo naman sinasabi nila, it is better safe than sorry. So, in other words, better na talagang you did your best to stop anything instead of asking, talagang seryoso ba ito? Yes, what is the level of seriousness, etc. Pero marami ring questions ang lumabas. Bakit noong Sunday lang nilabas? The day before. Why didn't they, if they got the information earlier, why didn't they prepare for it? Now, absolutely, may nagtatanong, bakit pa isinapubliko? Bakit hindi na lang ginawang maayos? That is a very bad advice. Kailangan talagang the public should know. No, diba, sinasabi natin transparency and accountability. The public should know. Do not naman, you want freedom of information and then you say, bakit pa kailangan isapubliko? Totoo yan. You know what? Oo. At saka, bilib na bilib ako nung sinabing they're going to close the cell phones, the cell site para there's no. Sabi ko, tama nga naman yun. That's the best thing to do. Kasi so wala nang way to monitor, no, yung hindi ba yung cell phone na you trigger a bomb because of that. Sabi ko, why didn't I think of that before? Medyo bombs. Pero, let's naman ask Secretary Robredo, bakit naman si Presidente pa tapos with all the President's men, mga pogi points ba yun o talagang seryoso? Yan. So let's find out. At kaugnay nga po niyan, makakapanayam natin dito ngayon si Secretary Jessie Robredo ng Department of Interior and Local Government. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga, Ma'am Winnie. Secretary Robredo, kwento niya naman, bakit ba ang Presidente pa ang lumabas? Bakit hindi kayo? Or even whoever it is. Palagay ko po yung importance ng mensahe. Okay. Mas pakikinggan. At yung pwede natin sabihin yung seriousness ng threat. Tayo muna, what is your batayan for seriousness of the threat? Where did you get this information from, Secretary? Una po yung intelligence agencies ng pamahalaan na nagpulong, may report na may asset po na nagbanggit na may mga IED siyang nakuha at tinukoy po kung saan. Ano ba yung IED? Improvised Explosive Device. Okay. Na sinubukan hong i-raid ito noong maaga ng Lunes, subalit hindi siya inabutan. Ang katunayan, may inimbitahan po for questioning at negatibo. Kaya sabay ko nagproposition kahapon, magkailan pang mga safe houses ang Secretary. When the intelligence gave you the information, hindi ba meron silang levels of hardness or softness of evidence? Anong sinabi nila? Ito ba parang report lang or was there a definite, yung bang meron silang what do you call it? Concrete. Yung asset po nakita mismo yung devices. Nakita yung devices. Okay. Kaya sinasabi niya na... So, alam niya kung sino ang may device. Kaya nga po nag-raid ng bahay sa Baseco. At sino nga itong mga rinig ninyo? Magkailang pangalan ho yun. Ito muna, pero... anong grupo, sinasabi niyong from Mindanao yan. From Mindanao. So, in other words, you're talking about Moro. Opo. You're talking about Moro.
Are you talking about Abu Sayyaf or are you talking about Ampatuan? May ano kasi ito, parang criss-crossing affiliations. okay. Hindi na ho ngayon malinis at malinaw kung saan siya Okay. connected. Kahapon binanggit na yung mga pangalan. Hindi ko Yes, sir. in as much Pero as meron daw Secretary connection doon sa pangbobomba rin or yung tangkang pampatay sa mga dudatu? Ganun Yun ba? ho yung isang report. Ang problema ho kasi sa Mindanao ngayon, meron na silang parang for hire. Hindi na ho ito yung ideologues na gagawa lang. Ay, noon pa, hindi ba Abu Sayyaf yun? Hindi naman ideologue yun eh. So, lumalabas 6 or siyam ho, yung pangalan na tinitingnan Yung mga pangalan, natin. ito ho yung sighting sa Maynila. Right, okay. Pero wala tayong nakuha dun sa mga raid eh. Wala diba, po sir? nakuha. Walang nakuhang kahit na anong detalye o mga ebidensya. Pero meron, ayon sa asset nyo, may nakita siya. May nakita ho sa mismo. Na nung time na nagkakasama sila, ganun ho ba? Yun, nagkakasama Alright. sila. At napag-usapan pa nga daw kung ano yung mga possible targets. May binanggit ho siya 3 lugar. Aha. Kaya Sabihin mo naman kung anong 3 lugar kayo naman. We're all here nabanggit ho ears. yung ICITAN. Mm-hmm. Nabanggit ho yung dito, somewhere ho, dyan sa Quiapo area, nabanggit ho yung 168. Although hindi ho siya ganun ka-definite, may posibilidad na malapit sa area ho ng Quiapo. ng But this Quiapo. asset of yours is very credible. This Do you think? asset has provided the credible information In the past. In the Alright. past. So, Okay. So, when did he come to you? Hindi ho kami ang kausap. Isa hong intelligence unit ng Kailan nga ito? You know, parang may timeline ang ating mga viewers, ang mga kapuso natin. Itong klaseng impormasyon pumapasok siya regularly. Oh. At meron hong dinidisregard, meron hong tinitingnan. Okay, pero sabi August pa daw ho, ano? August pa. Simula ng makita yung mga miyembro ho? Or meron tayong information pa lang? Meron hong information, Okay. mga August. Pero ngayon, From Secretary... the same asset. I'm not sure, Marilyn, if it's from the same asset. Pero Kasi ang pinaghandaan nga natin yung Pasko. Oho. Pero ang sinasabi kasi sa selebrasyon, 'di ba? Yung malalaking okasyon ho, maaring magpasabog. Ganun Kasi ito yung ho yung may opportunity sila na maghasik ng talagang Matindi. lagim na malaramdaman ng mamamayan. Okay, pero doon po sa atin pong pista ng Nazareno kahapon, meron ho ba in any way na natanggap po tayong information again na pertaining to any threat again ng mambobomba o terrorist attack po? Ako ko din nung ni-raid ito sa Baseco early Sunday morning, very likely na-disrupt. Ibig sabihin na preemptive, yung totoo hindi nahuli, pero yung effect nun sa kanila, Of course. malalaman nila na alerto yung pamahalaan at yung preparasyon doble. Kaya kahit na may inconvenience talagang dinala ito, we're comfortable na ganito ho yung paghahanda. Please comment, Secretary Robredo, kasi it went all over the Twitter, etc. sa social network, na parang creeping dictatorship na ito. Na, you scare the public, and then you give them comfort, and then, hindi ba ayan ang ginawa ni Marcos? First, he scared the public. Alam mo, we're once bitten, twice shy na tayo eh. So talagang nagsususpetsahan. Please tell us. Una po wala. Kung may ganyang plano, palagay ko ikukubli. Hindi ho kami haharap sa inyo, ipapaliwanag namin kung ano yung alam namin. Yan ang Hindi ginawa ni namin Marcos ipapaliwanag yung hindi namin alam. Ang talagang pakay lang ng ito ho'y isinabi sa mamamayan, dahil mahalaga rin yung kanyang paghahanda para hindi ho siya mapinsala pag mamangyari ito. Oo. And please again tell us why you thought it was very important that it was the President who will come out and say it rather than the Secretary of Local Governments. First of all, it involves all the agencies of government. Nandun ho NSA, AFP, BND, DILG, PNP. Pangalawa, yung sabi ko, yung level ng seriousness and threat, the President felt that by announcing it himself and assuring everyone that we're ready, yun pa yung kabilang dimension eh.
Pag yung Pangulo po yung humarap doon, ibig sabihin talaga, Seryoso. seryoso at talagang sapat yung paghahanda na gagawin ng pamahalaan. Pero definitely, dahil wala pa ho tayo nahuhuli at may mga sinasabi hong yung asset ninyo na nandito at nakikita pa rin natin na sa Metro Manila, ano pa ho, hindi pa tayo tapos syempre, no? Ano Hindi pa ho ho yung tapos. paghahanda natin pa rin? May mga, ang ginagawa marami pa niyo? pong okasyon. Meron pa sa ibang, sa Metro Manila lang ho ba to o pati sa mga probinsya? Ang katunayan ho, hindi ho natin napansin. Subalit yung mga malalaking okasyon. Nag-celebrate po kami ng 300 years ng devotion sa Our Lady of Peña Francia. Meron na hong dimension na may K9 dogs, may pinaghahandaan na ito. Talagang you have stepped up security. Hindi ho sinasabi kung wala kang magandang basihan. Pero dito kasi sa Maynilaan, may basihan. Kaya kailangan ipaalam mo sa mamamayan. Alright. Ayun. So meron kayong preventive, pero this one, talagang you knew that there was a plan afoot. Ganun ba yun? Because, you know, the magnitude of the celebration, the number of people attending, Mabuti na yung maingat tayo. requires that kailangan ho talaga. Ngayon na tapos na yung procession. Ano ang ginagawa ninyo? Tuloy-tuloy ho yung pagtugis. Ang sabi ko nga, at the same time, nag-proposition ho sila, yung operatives ho ng gobyerno, pinuntahan ho yung mga, sa pananaw niya, ito ho dito yung mga pinagtataguan. Secretary, meron kayong payo para dun sa lahat ho ng mga nanonood sa atin na medyo siguro natatakot, nagkakaroon din ng kaunting agam-agam tungkol po dito sa terrorist na threat na ito? Una po, ginagawa ng pamahalaan yung kaya niya at siguro yung pangyayari kahapon will affirm na yung paghahanda niya sapat. Subalit hindi naman ho matatapos ito. Ang ibig sabihin, natural na ho sa bagong mundo na may threat yung terrorism, hindi lang ho sa Pilipinas, sa ibang bansa pa rin. And magiging standard operating procedure ba ninyo na pag may threat na ganun, the communication, the server, whatever it is going to be closed down? Not Ganyan ba? necessarily marinig. Ito kailangan yung element of surprise. Kaya sa amin ho, hindi dapat i-divulge kung ano yung gagawin ng pamahalaan. Kung hindi makakapaghanda Pero yung ito ho kabila. yung isang option na gagawin niya. 90% ho o 95% ng triggering devices ng IEDs, cellphone. Alright. Kaya pinag-aaralan ho kung ano ho yung kanyang kakayahan at yung tugon, depende ho sa aming assessment ng kakayahan niya. Okay. Alright. Maraming salamat po sa inyo kay DILG Secretary Jessie Robredo at syempre kay Tita Winnie. Thank you, Tita Winnie. Ngayon naman, punta naman po tayo sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito.